Agad na nagpatupad ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng Canlaon sa mga residente malapit sa Bulkang Canlaon. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Canlaon City Mayor Jose Cardenas para sa update. Good morning po, Mayor. Kamusta pong sitwasyon niyo dyan? Yes, good morning din po, Ma'am Naomi, at good morning din po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Ay, yung sitwasyon dito sa Canlaon City, medyo mahinahon na po no, dahil yung pag-alboruto ng bulkan. Sa ngayon, medyo hindi na siya nag-aalboruto. So we are hoping and praying na hindi na ito magtuloy-tuloy. But since from alert level 2 is being heightened to alert level 3, yung mga evacuees namin is still being held in the respective evacuation centers. Mayor, ilang barangay nga po ulit at ilang mga residente yung mga naapektuhan ng ashfall at ilan po yung mga naka-evacuate sa ngayon? To be honest, walang ashfall dito sa Canlaon mismo. No, dahil yung ashfall is going to southwest. So, doon papunta sa mga bayan ng La Carlota, La Castellana, and Bago, no? So, dito sa Canlaon, walang masyadong ashfall. Pero yung mga barangay situated at the foot of Mount Canlaon, sila yung naapektuhan dahil sa tremors and portion of the ashfall as well. But sa bayan ng Canlaon mismo, hindi umabot yung ashfall, Ma'am Naomi. Kamusta naman, sir, yung mga under evacuation na sumunod po ba yung mga residente nung sinabi niyo po na lumikas po sila? Sa isang barangay, sa barangay Masulog, Sitio Mananawin, na sila mismo kung baga yung mga malapit talaga sa tuktok ng bulkan, hindi na kami nag-force evacuate dahil kusa na silang bumaba, no, dahil sa threat of imminent danger, at sila na mismo ang nagbabaan. No. In fact, yung nasa evacuation center namin, umabot ng 443 individuals, tapos yung mga nasa pamilya nila outside sa evacuation center namin, dahil meron silang mga kapamilya din dito sa bayan, marami din. So, hindi masyado kaming nagka-problema sa pag-evacuate sa kanila dahil sila na mismo nakakita sa threat na posibleng umabot sa kanila. So, sila na mismo yung bumaba. Doon po sa response na ginawa po ng inyong LGU after ng pagputok ng bulkan, ano po yung mga na-encounter niyong problems na hopefully maisaayos po? Well, ang first problem namin, una, sa ngayon, no, dahil nga massive yung pagpunta ng mga tao sa evacuation center, yung mga sa oras lang ng pagsaing, no, dahil alam naman natin yung mga tao na mga farmers, maaga silang nagsasaing, no, dahil nagsasaing sila around 4 a.m. And dito, medyo delayed, no, mga ngayon pa lang, 7 a.m. pa lang, yun po yung umpisa ng pagsasaing. So, yun lang naman yung mga basic lang na mga problem yung na-encounter natin, dahil yung mga food and non-food items, meron naman tayong naka-preposition, no, galing from DSWD. Mayor, nabanggit nyo kanina na wala pong gaanong ashfall sa inyong lugar. Pero kamusta po yung kalusugan ng mga residente, lalo na yung malapit sa bulkan? May mga nakaka-experience po ba ng mga respiratory issues? On previous eruption on June 6, if I'm not mistaken, June 3, no, meron na rin kaming mga na-experience na mga cough and other illnesses. Pero tolerable pa naman. I mean, it's within the bracket na hindi talaga alarming. Yung problema lang talaga dito, yung mga magsasaka namin, yung mga vegetable farmers, kasi yung Canlaon City is, yung pamumuhay dito is mainly farming, and it's composed of 3 farmers. No? Meron tayong sugarcane farmers, rice farmers, at saka vegetable farmers. So, kaya nga yung vegetable farmers ngayon, sila talaga yung natatamaan. And then occasionally, every time the volcano erupts,
natatamaan yung mga pananim nila. And in fact, nasa 20% na lang siguro ang umaabot dito sa market namin para maibenta. That is why I will take this opportunity na manawagan sa national government, sa Department of Agriculture, na sana matulungan yung mga vegetable farmers namin dito dahil yung rice farmers namin, meron naman silang assistance coming from the RCEP. Pero yung vegetable farmers namin, sila yung hindi pa nakatanggap ng ayuda coming from the national government. Maraming salamat po sa inyong panahon at mag-ingat kayo dyan, Canloan City Mayor Jose Cardenas. Thank you po, Ma'am Naomi, at salamat din po sa lahat.